Category 1 typhoon sa 1 minute average or severe tropical storm naman sa 10 minute average. Inaasahang mamamalagi itong si Danas or dating bagyong Bising sa timog kanluran ng Taiwan. Inaasahan din na babaybayin nito ang buong kanluran sa Taiwan simula bukas. Kanlurang bahagi pa rin ng Nodo Luzon, patuloy pa rin makakaranas ng trough dala ng surface trough at habagat na nahahatak ni dating bagyong Bising. Pero inaasahan lamang na mas manaka-naka na lamang ang magiging ulan sa buong bahagi ng Luzon, hindi kagaya noong isang araw habang pumapanik paitaas ang kilos ni dating bagyong Bising. At ilang bahagi sa kanluran ng Luzon, kasama ang Metro Manila at South Luzon, patuloy pa rin makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ilang bahagi naman sa silangan ng Visayas at Mindanao, makakaranas din ng malawakang ulan, bunsod naman ng umiiral na intertropical convergence zone. At mga inasang uulanin ngayong araw, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, July 6, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:27 na ng umaga. Mahangin at kasabay naman ng may mga ilang buhos pa rin ng ulan sa Metro Manila at ilang karatig, lalo na sa extreme Nodo Luzon pa rin, bunsod pa rin ng autotrap at sa nahahatak na habagat, lalo na sa kalurang bahagi ng Luzon. At kitang-kita naman sa ating lightning detection system ang grabing mga pagkulog at pagkidlat. At base dito sa nasa 751 ang recorded lightning strikes as of 10:25 AM ngayong umaga. Pero kung titingnan natin sa real-time na lightning detection system natin, yan, as of nitong kasalukuyang oras, as of 10:28:12 AM, more than 1,000 na po ang lightning strikes. Hintayin natin mag-load yung buong data. Ayan. So, kung titingnan natin sa outer lightning strikes, 1,018 lightning strikes. Ayan, nag-update pa siya. Total of 2,471 ang total lightning strikes natin. Within 2-hour period po yan. So, within 2-hour period ay makikita natin ay nasa 2,471 total lightning strikes na po yung ating outer lightning strikes. Inner naman o yung malapit sa kalupaan ng bansa ay nasa 2,215 lightning strikes. Ganun po kagrabe ang mga pagkulog at pagkidlat natin ngayon, lalo na sa extreme Nodo Luzon. Pinag-iingat po mga kababayan natin dyan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, dahil asahan ang tuloy-tuloy na pagkulog at pagkidlat dyan. Ayan, as of 10:29 AM, eksakto po yan. Very real time, nasa total of 2,217 na po ang ating closest lightning strikes. Pero all in all, kasama ang outer ay 2,475 na. So, tuloy-tuloy na nadadagdagan ang mga pagkidlat at pagkulog po. So, makikita natin ganito pala karami ang kasalukuyan nating pagkidlat within 2-hour period po. Yung mga puti na yan yung mas latest ngayon, within 20 minutes. Makikita natin ay aktibo pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat dito sa hilagang kanluran ng Luzon. Makikita ninyo yung pattern kung paano ang formation ng outer trough ng bagyong si dating Bising. Ganon din ang nagiging pattern ng strand ng pagkidlat dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Makikita ninyo yung pattern, no? 'Di ba? So, kung i-zoom natin para medyo mas mahahandle natin ng magaan yung web page kasi sa sobrang dami, more than 2,000, medyo laggish na siya. So, normal lamang po yan. Medyo laggy na siya ng konti kasi nga po, imagine niyo more than 2,000 ang total lightning strikes natin. So, makikita po dito sa pinaka-monitoring natin ay nandito yung sentro na ngayon ni dating bagyong Bising. Makita niyo yung strand niya, ay may pattern na siya na nabubuo. Doon sa strand niya, yan po yung buntot o yung pinaka-surface trap ng dating bagyong si Bising. So makikita niyo po dito yung pattern paano yung daloy ng ating habagat na nahahatak ng trough ng bagyo. Kaya nagpapang-abot dito sa kanluran ng Nodo Luzon. So kitang-kita po natin yung pattern. Yan o.
Ang ganda ng pattern niya. Ayan, yung pinaka strand kung paano lumilinya yung mga thunderstorms, yung mga lightning strikes. Makikita niyo yung lining, no? Kasi yung pinaka sentro ng bagyo ay banda rito na. Yan. So makikita niyo yung pattern ng galaw ng nahahatak dito sa habagat, kasabay na rin ng surface track. Kung isasabay pa natin yung image, hopefully mag-load siya ng stable dahil medyo laggy na talaga siya dahil na rin sa grabe at sa sobrang dami ng data na pumapasok. More than 2,400 lightning strikes within 2 hours. So makikita ninyo yung kung paano yung hitsura ng kaulapan ng trough ni Bagyong Bising, dating Bagyong Bising. Ganon din ang nagiging forma ng mga lightning strikes na ito. So sa area na yan, matindi po ang mga pagkulog at pagkidlat dyan sa outer layer na yan, yung outer layer line na yan ng trough ni dating Bagyong Bising o Danas sa international name. So pinag-iingat po ang lahat, lalo na sa mga baybayin ng Ilocos Region hanggang dyan sa La Union, lalo na sa Batanes Group of Islands. Matindi rin ang mga pagkidlat sa inyo dahil kitang-kita naman ang kumpul-kumpul nito ng mga pagkidlat. Bagamat sa ngayon ay mga ngilan-ngilan na lamang yung mga latest lightning strikes, at least mga 4, pero yung laki ng bilog niyan, ibig sabihin marami po yan, ha, stranded, ibig sabihin mga lumalagpas yan, o baka more than 8,000 po ang stranded na mga MCG na yan, yung mga discharge strike yan, at yung cloud to ground na 190. So marami yan, hindi lang 5 yan. Ibig sabihin sa isang cluster meron niyang 190 cloud to ground na lightning strike. So napaka-delikado po sa mga kababayan natin dyan sa Batanes Group of Island na kayo ay pumalaot ngayon. Inaasahan pa rin ang tuloy-tuloy at nakakaranas kayo ngayon na may kasamang bugso po ng hangin na kasabay ng biglaang buhos ng ulan. Yung biglang splash drizzle, yung para kayong sinasabuyan ng tubig kasi sumasabay kasi sa hangin ng hatak sa habagat o yung trough ng bagyo. Kaya yung biglang buhos ng ulan sa inyo, biglang bugso and then biglang tinitigil. Tapos sumasabay yung hangin. So ganun po ang nangyayari. So mag-iingat pa rin tayo dyan despite na malayo-layo na rin yung range ng outer trough ng bagyo. Halos hindi na masyado mataas ang strike probability sa area na yan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan dyan. Kaya pinag-iingat pa rin. Ganon din sa ilang bahagi ng Zambales at Pangasinan. So sa ating Doppler radar imagery, hopefully kita hanggang dito sa norte. Hindi yata gumagana yung Doppler radar dito. Dapat sana gumagana rin yung Doppler radar natin dito sa may bandang Apari. May radar tayo dyan Bakit hindi pinapagana ni Pag-asa? Wala tayong idea. Baka siguro hindi gumagana. Hopefully maayos na po ni Pag-asa. Para nakikita natin yung water precipitation base sa actual na nasasagap ng Doppler radar. Nakikita lang natin dito sa may bandang Zambales lamang, Central Luzon hanggang Metro Manila. Yan, yung daloy ng water vapor. So medyo malawak din, mataas. Umaabot kahit at least mga 20 millimeters. Yan yung water vapor. So maaaring magbuhos yan sa atin sa kanluran ng Zambales, Pampanga hanggang Central Luzon, kasama na rin posible ang Metro Manila pa rin, ha. Yan. Dito sa Hilaga, hindi yata gumagana yung Doppler radar. So wala tayong idea kung gaano karami yung ulan na dala rito. Magbabase lamang tayo sa pinaka-satellite image nila lamang, mga folks. Makikita naman yan sa ating webpage. Nakataas ang thunderstorm advisory ngayon sa Visayas. Kasama na ang Palawan, ha, Occidental Mindoro, Occidental at Oriental Mindoro, and then the rest ng Palawan. Na-expect yan within 1 to 2 hours yung effectivity ng forecast. So pinag-iingat kung sakali kayo ay makakaranas ng biglaang buhos ng ulan. Sa ating current conditions of forecast po, gloomy, humid o cold humid, light rain ang umiiral at ilang mostly cloudy po ang umiiral dito sa amin sa Metro Manila. Sa ngayon ay medyo maaraw-araw kami kung titingnan dito sa ating Doppler, sa ating CCTV snapshots. Makikita po na medyo makulimlim at minsan umaaraw kasi nga po ay tuloy-tuloy ang daloy ng kaulapan sa himpapawid natin. Yan, so makikita po yan dito. Yan.
So makikita ay medyo gloomy pa rin tayo at patuloy ang overcast. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station, kininang 12:04, kahapon pa ito. Kahapon pa ito ng 12:04 p.m. So ito yung pinakamababa, nasa 26 degrees Celsius. So mula pala kanina madaling araw, hindi pa pala nagtotally na nauungusan yung lowest temperature na itala. Since kahapon po ito, 26 degrees Celsius. Ang baba pala naging temperatura kahapon, ha. Tapos kahapon ay nakapagtala kami ng highest air temperature na 32.4 degrees Celsius lamang. So ang lowest kahapon din ng tanghali, 26 degrees Celsius. Kasi sobrang makulimlim dito kahapon at nagkaroon din ng mga makulimlim ang halos maghapon. Yon. Kaya wala tayong record na lowest temperature ngayong araw kasi hindi pa naalalagpasan yung pinaka lowest temperature kahapon yan ng tanghali din. So yun po. At sa ating heat index, nasa 45.4 degrees Celsius ang aming heat index kahapon. So makikita ninyo, despite na nagiging makulimlim kami, ay mataas pa rin ang aming init pandama. Kung titingnan naman natin sa iba't ibang heat index, sa iba't ibang bahagi ng bansa, as of 9:56 AM, nasa instrumental recording na kami na 43.6 degrees Celsius na init pandama o heat index. Pero in-expect daw sa forecast, 38 degrees Celsius lang daw ang inaasahan namin ngayong umaga. So nalagpasan niya. So lumalabas mas mataas ang aming init pandama ngayong umaga kumpara sa forecast na naka-data feed dito. Ayun, 38 degrees Celsius lang dapat. Pero yung pala maabot pa ng 43 o 44 degrees Celsius. Base dito sa forecast, hanggang 40 degrees Celsius ang pinakamataas na magiging heat index namin ngayong maghapon. Pero dahil nasa 43.6 degrees Celsius na, mukhang wala na po ito considering mas mababa ang forecast ng heat index sa amin sa Caloocan. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, wala tayong magiging komento pa rin dito sa may bandang Ilocos region. Dahil asahan natin mababa ang heat index yan. Diretso agad tayo sa Tugigaraw. Dito medyo mataas. 42 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan. At papalo pa yan hanggang 46 degrees Celsius simula mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So magiging maalinsangan pa rin kayo dyan. Despite na makakaranas ng mga isolated rain showers, bunso pa rin ang outer rain trough ng bagyo. Pero din malayo na rin kasi yan sa range ng bandang silangan ng Luzon. So halos hindi ramdam yan sa Cagayan Valley. Sa Isabela naman, ang inaasahan o Santiago, Isabela, nasa 43 degrees Celsius po ang inyong inaasahang forecast ngayong umaga. Pero papalo din yan sa 46 degrees Celsius starting mamayang tanghali, 12 o'clock, hanggang alas 2 ng hapon. So dito sa may bandang Dagupan naman, in-expect natin mababang heat index dito pero nasa 37 degrees Celsius daw ang forecast at hanggang 38 degrees Celsius ang magiging pinakamataas simula ngayong tanghali hanggang alas 1 ng hapon. So bahagyang mababa rin. Sa may Central Luzon sa Tarlac, nasa 38 degrees Celsius po ang inyong heat index ngayon pero papalo pa rin daw ng 40 degrees Celsius yan mamayang tanghaling tapat, 12 o'clock p.m. So medyo bahagyang mataas ng konti ang inyong heat index dyan. Sa Batangas area naman, makikita natin ang inaasahang extreme caution na heat index sa inyo dyan, 39 degrees Celsius. Pero papalo pa rin daw yan hanggang 40 degrees Celsius ngayong 11 hanggang alauna ng hapon. So medyo mataas din ng konti ang inyong temperatura dyan. Malinaw lamang na lumalayo na po yung pinaka-outer range ng bagyo sa may bandang Southern Luzon. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman, nasa 33 degrees Celsius ang inyong heat index. So extreme caution ito, pero papalo pa to ng 38 degrees Celsius ngayong alas 2 ng hapon. So medyo mababa ng konti. Ibig sabihin lamang na medyo gloomy pa rin at expected pa rin ang mga forecast ng mga kalat-kalat na pag-ulan nitong maghapon. Sa Cebu naman, inaasang heat index sa inyo expected mas maalinsangan kayo, 44 degrees Celsius at papalo yan hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 11. So grabe, delikado ang inyong heat index dyan, umaabot ng 45 degrees Celsius. So mas maalinsangan at magiging mas mainit ngayon ang Central Visayas area base dito sa forecast. Despite na may mga gloomy at mga overcast pa rin, so may mga isolated rain showers pa rin nakataas dyan. Pero
mas humid ang inyong magiging panahon dyan at mas maalinsangan. So huwag masyadong bibilad at uminom ng maraming tubig. Sa bahagi naman ng Mindanao, silipin natin ang bandang Davao City. Kung mataas ang heat index, medyo tumataas ng konti, 33 degrees Celsius, at papalo yan hanggang 35 degrees Celsius. So 36 degrees Celsius mamayang alas 3 po. So consider mababa, pero dito bahagyang mataas na sa kanila itong ganyang umaabot ng 36 degrees Celsius. Supposed to may mga 30 to 33 degrees Celsius eh. Yun, bahagyang tumaas din dahil halos medyo moderate ang panahon sa bandang Mindanao area. Kaya lang medyo magiging maulan nga po dahil mayroong umuiral na ITCZ. Sa Zamboanga Peninsula naman ay medyo mababa rin. Well, dahil medyo gloomy pa rin tayo dyan dahil may umiiral na ITCZ naman. Pero papalo pa to hanggang 37 degrees Celsius mamayang hapon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, medyo mababa sa may bandang Mindanao. Mas mataas sa may bandang Visayas, sa sentro. At ilang bahagi dito sa may bandang Southern Luzon, sa Kanluran. Yan, medyo tumataas-taas ng konti. Pero, generally, halos mas mababa ang temperatura ngayon o heat index sa ilang bahagi sa Northern Luzon. Hindi masyado sa may bandang Southern Luzon, bagyang mataas at bandang Visayas area. Kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Catbalogan na may pinakamataas na air temperature na 35.4 degrees Celsius. At sa lowest temperature naman sa Baguio, 17.2 degrees Celsius ang pinakamababa. At sa Inulan, ang Subic Bay, nakaramdam sila ng grabe na lagpas 100 o to be exact 112 millimeters na total rainfall. Samantalang dito sa amin sa Caloocan, kahapon 8.4 mm lamang ang total rainfall namin. At ngayon nga po ay may pag-ulan kami pero light rain showers lamang na nag-total of 2.1 mm o 2.1 mm na naging total rainfall namin. So tingnan natin kung makakaroon pa rin kami ng mga afternoon showers. Pero expected yan dahil mataas nga po ang forecast natin dito sa Metro Manila. Makikita naman natin sa forecast and storm prediction, 100% chance pa rin ang pag-ulan ngayong araw ng linggo. Yan o. So, expected pa rin ang pag-ulan. Yan. Sa ating tropical weather monitoring dashboard, grabe, nasa yung 1 minute average ni Danas, nasa typhoon category na siya. Category 1 typhoon yan. At si Man naman ay nasa severe tropical storm o nanatiling severe tropical storm na siya. Pero sobrang layo na yan. Yan. 1 minute average yan. So, ibig sabihin lamang sa 10 minute average nitong si Danas o dating bagyong Bising ay severe tropical storm pa rin siya na lumalabas. Yan. Pero tatalakayin natin yan maya-mayang konti. Diretso muna tayo sa ating outside humidity na nasa 82%. So, highly concentration tayo o mataas ang saturation ng water vapor sa paligid natin sa Metro Manila. Base na rin sa aming sa Caloocan. Tumaas ito ng 1% since last hour at sa atmospheric pressure 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. Pa-low tide pa lamang po pero nanatiling mataas ang elevation o sea level pa rin natin na may mahigit 4 hour pa para mag-minimum low tide. So mataas pa rin ang ating level ng karagatan. Tingnan natin kung lagpas 1 meter ang ating high tide ngayong araw. Yes, kaninang 6:24 AM nag-maximum ito sa 1 meter. So ngayon, malamang mga less than 1 meter na lamang ito, pero mataas pa rin ang sea level niyan ha, dahil halos wala pa siya sa 50% to minimum low. So, ina-expect natin na maalon ang kanluran pa rin ng Northern Luzon ha. Ingat po at kumari yung mga malilit na mga isda, lalo na sa may bandang Ilocos Region at Batanes, Copop Island, medyo restraint po muna tayo dyan dahil napakamaalon at may kasabay pang matinding bugso ng hangin o gusty winds sa area na yan. So, delikado pong pumalaot, lalo na kung maliliit lamang ang inyong mga bangka. Samantala, sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:32 AM. Inanasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At ang ating 80% illuminated na po, waxing gibbous, ay mamayang hapon po ito magmo-moonrise, 1:47 PM. At bukas na po ng madaling araw ng 1:25 AM, 1:25 AM, bukas ng madaling araw naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas, 100% chance pa rin ang pag-ulan ngayong araw. Pero bukas bababa ito sa 10 to 13% ng Lunes. So mukhang magiging mas moderate at halos magiging maaraw na tayo bukas ng Lunes. Very improved weather na. Actually ngayon medyo nag-i-improve na yung weather condition natin sa Metro Manila.
medyo malayo na rin yung trough ng bagyo dito sa Metro Manila. Partly cloudy ang inasahan nating maghapon ngayong araw at afternoon rain showers. Patuloy pa rin tayo ha. At bukas, ganun din ang halos buong maghapon. Bagamat mas mababa ang tsansa nga ng pag-ulan bukas, 10 to 13% lamang. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. At ayon naman sa local weather advisory natin, bagamat late na to, 4 AM pa lamang huling na-report ito ni Pag-asa na mataan nila ang trough o surface trough o yung surface trough ni Severe Tropical Storm Bising. Yan, naka-apekto pa rin daw sa Northern Luzon. Pero hindi na nila isinukat dahil nga po mas malayo na siya sa range sa bansa. Mga ilang pag-ulan na lamang. So hindi na nila binanggit dito kung gaano kalayo. Sa ibang mga report na lamang siguro nila nire-report yan para lang mayroong mga updates. Ang report si Pag-asa. So, yan. Yun lang ang huling record ng ating local weather advisory so far. At sobrang late na po yan. So, diretso agad tayo sa ating lagay ng panahon gamit ang satellite imagery. Mula sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po ang malawak pa rin na trough ng dating bagyong Bising. Magpapaulan pa rin ng tuloy-tuloy dito sa bahagi nga po na Ilocos region. Kasama na ang Babuyan Islands. Northern part ng Cagayan, yan, Ilocos region hanggang Ilocos Sur na yan. Kasama na ang Benguet, yan. At makakaranas din ng mga ilang pagkalat pa rin sa may bandang Apayao, Kalinga, Abra, hanggang Mountain Province pa rin. Yan. Sa bandang kanluran naman ng Pangasinan, patuloy pa rin kayo magkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers dyan, lalo na dito sa dulo ng Bolinao. Yan. Bandang Bolinao, kasama na ang ilang bahagi ng Agno, Dasol, pababa ng Panta, and the rest ng kanluran ng Zambales mula Santa Cruz, Candelaria, Masinloc hanggang Iba, Zambales. Magiging maulan din ang ilang bahagi ng kanluran. Dito kasama na ang Subic, Olongapo hanggang Bataan na yan. So expected din na magpapang-abot yan dito sa Central Luzon, lalo na sa may bandang pakanluran na ng Nueva Vizcaya. Siyempre, damay na dyan ang Tarlac, Nueva Ecija, bandang San Jose, Tarlac, sa may bandang Bamban, Malabak, Pampanga naman at Angeles. Nakaranas din kayo dyan ng mga kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pababa na yan ang bandang San Fernando hanggang dito sa may bandang Bulacan. At Metro Manila ay bagamat medyo gloomy at overcast tayo, hindi mawawala ang mga biglaang light drizzle rains po dahil nagpapang-abot pa rin yung trough ng nahahatak naman ng habagat. Ay no, medyo nagtatabas dito sa may bandang kanluran. Kaya expected pa rin ang magiging maulan. Kasama na ilang bahagi sa may bandang Cavite, hanggang dito sa may bandang Nasugbu, Batangas, yan, hanggang Calatagan, Batangas. Yan, patawid ng bandang Lubang. Papasok naman ng bandang Calamba, Laguna, the rest ng Rosario, Lipa. Papasok na dito sa may bandang Dolores, San Pablo, hanggang bandang Lucena, hanggang Lukban, Quezon, ay magiging katamtaman overcast din ang inyong panahon. So, hindi mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Wala naman sa silangan ng Northern Luzon, well, bagamat medyo moderate kayo dyan, partly tumusikaw di pa rin ang iiral, kabilang na ang buong Isabela, Tugigaraw, pababa na yan ang bandang Quirino. Siyempre, magiging kalat-kalat din ng mga ulan. Isolated mula Kasiguran, Aurora, Baler, hanggang Infanta, Quezon na yan. Ganon din, overcasting gloomy rin ang iiral sa buong Southern Luzon, kasama na ang Bicol region. Expected pa rin ng mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa ngayon, para kayong katulad sa Metro Manila na medyo overcasting gloomy. Medyo maulap, pero at least medyo umaaraw-araw dyan sa inyo. Kabilang na ang Camarines Sur, hanggang dito na yan sa Iriga, kasama ng Legazpi at Sorsogon at Catanduanes. Hindi mawawala ang mga ilang light rain showers pa rin mga folks dahil pa rin sa monsoon trough o yung pinakailang remnants dyan na nagpapang-abot. Mula naman sa Mimaropa ay magiging kalat-kalat din ng pag-ulan, lalo na sa Occidental Mindoro. Ayan. Mula dyan sa may bandang Paluan, Siblayan, pababa na yan ng bandang San Jose. At sa bandang Palawan na po, mula dito sa Bansuaga o Coron, Palawan, hanggang dito sa El Nido ay maulap at asahan din ng mga kalat-kalat ng mga mahihina o light drizzle rains. Ganon din ang maiiral, medyo katamtaman sa halos buong Puerto Princesa hanggang Batara sa Balabac. Hindi pa rin mawawala ang mga ilang isolated rain showers
and localized thunderstorm. So may mga isolated pa rin kayo dyan, bagamat medyo mga partly cloudy o medyo moderate ang magiging lagay ng panahon dyan sa inyo. The rest naman ng Visayas, lalo na sa silangan, kalat-kalat din ng mga pag-ulan ang iiral dyan sa may bandang Gian Eastern Samar, Borongan, pataas na yan ng oras, at the rest ng northern part ng Samar, dyan sa Lawang ay bagamat katamtaman, isolated pa rin ng mga pag-ulan ang naka-forecast. Magiging mas concentrated nga lang yung magiging pag-ulan dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar, pababa. Yan, makikita natin sa heavy rain potential, moderate to heavy rain showers ang umiira sa may bandang Gian Eastern Samar hanggang General MacArthur at Hernani. At matawid dito sa may bandang Southern Leyte ay makakaranas kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers mula La Paz, Abuyong, pababa na yan ng hanggang San Francisco. Sa hilagang bahagi ng Leyte, mula Tacloban hanggang Ormoc, bagamat katamtaman, pero partly to mostly cloudy kayo dyan, asahan din ang mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan. Despite na maulap sa may bandang Cebu at Bohol, medyo mataas ang iyong humid o may pagka-humid ang iiral sa inyo dyan ngayong araw. So, hindi pa rin mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa buong bahagi ng Cebu. Yan, mostly cloudy ang umiiral, kabilang na ang dito sa may bandang Negros Oriental. Mula sa bandang hilaga ng Negros Region, mula Cadiz hanggang Bacolod po, kasama ng Escalante hanggang Canlaon, magiging maulap din kayo dyan at expected din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog all the way pababa ng bandang katimugan ng Sipalay, Bayawan hanggang dyan sa may bandang Dumaguete. Isolated lang din ng mga pag-ulan at may mga pagkulog at pagkidlat din ang naka-forecast sa inyong area. Ganon din sa Panay Island, bagamat medyo katamtaman kayo, pero partly to mostly cloudy ang iiral at mga isolated rain showers lamang din ang iiral at may mga localized thunderstorms. Especially sa may bandang kalurang bahagi ng Antique, yan, medyo maulap at may mga inaasang light to moderate showers din at localized thunderstorms. Pababa na yan ang bandang San Remigio, San Jose de Buenavista hanggang Tobias Pomier. So ingat na lamang kung biglang magkaroon ng busang ulan, bagamat medyo hindi naman yan tatagal ng more than 30 minutes, hihinto-hinto rin yan maya-maya. Dahil medyo may nagtatrabas nga po na trough dito, dahil na rin sa mayroong umiiral na naman na ITCZ sa may sa may silangan ng Mindanao. Kaya expected maulan naman sa may bandang Mindanao, lalo na sa buong Davao Region at Sorsogen area. Yan, sa may bandang Davao del Norte, pababa na yan ng Davao Occidental. So magiging maulan din ang ilang bahagi sa Sarangani, General Santos, South Cotabato, Sultan Kudarat, and the rest ng Maguindanao area. Yan. Mula sa central ng Mindanao ay magiging maulap din kayo at isolated din ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan. At sa bandang silangan naman ng Mindanao, mula dito sa Davao de Oro, Mati ng Davao Oriental pataas ng Bislig hanggang Surigao del Sur, maulap at asahan din ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, lalo na dito sa may bandang Davao de Oro nga po, sa may bandang Compostela Valley. Ingat po sa mga potential pa rin na pagbaha sa inyong area. Bagamat medyo nagmo-moderate sa ilang bahagi ng Surigao del Norte, kasama ng Dinagat at Siargao Island, may mga ilang cluster pa rin na mga ilang moderate to some heavy rain showers ang iiral sa isla ng Dinagat, at katamtama naman at may mga ilang isolated rain showers din ang iiral sa buong Surigao del Norte at hanggang Surigao del Sur. Maulap din ang iiral sa hilagang bahagi ng Mindanao mula Agusan del Norte hanggang Misamis Oriental, kasama ng isla ng Camiguin hanggang Cagayan de Oro. So isolated lang din ang mga pag-ulan ng iiral. Bunsod na rin ng trough o extension ng Intertropical Convergence Zone. Ganon din ang iiral sa Lanao del Norte, Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga Peninsula. Mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan ang inaasahan natin maghapon, kabilang ng isla ng Basilan at Hulu-Sulu. So most of gloomy at may mga ilang moderate lamang ang iira sa iba't ibang bahagi ng katimugan ng bansa, pero mas concentrated pa rin ang ilang mga moderate to some heavy rain showers sa kanluran ng Northern Luzon, mula dyan sa may bahagi ng Ilocos Region, pababa ng bandang Zambales. So mag-iingat pa rin sa mga potential na pagbaha, dahil sa kayo ay mas mataas pa rin ang tsansa ninyo na magkakaroon ng mga ilang heavy rain showers ngayong maghapon. So diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector as of 10:45 AM. Itong si Danaz na nasa typhoon category na po, yung kanyang 1 minute average wind speed po
At ang kanyang central air pressure, 974 hectopascals. Yon, category 1 typhoon na siya. In 1 minute average po ito 134 kilometers per hour. At bugsong maabot ng hanggang 174 kilometers per hour. Pero sa 10 minute average natin, ay halos sa magta-typhoon category na siya. Pero severe tropical storm pa rin dahil nasa 118 kilometers per hour pa lamang ito. At bugsong umaabot ng 153 kilometers per hour. So, bakit nag-typhoon na kagad siya? Dapat severe tropical storm pa lamang. So, medyo may error doon sa kanyang indication. Pero severe tropical storm pa lamang yan dahil hindi pa siya pumapalo sa 120 km per hour na dapat requirement natin para tawaging typhoon category. So, severe tropical storm pa lamang yan na 118 km per hour at bugsong umaabot ng 153 km per hour. Kumikilis ito pa north-northeast sa bilis na 12 km an hour. Distansya, well, pagbawasan natin ang Itbayat Batanes as of 10:45 AM. Yan, sa may Itbayat Batanes. Ay nasa layo itong 374 km. West-northwest ng Itbayat Batanes. Sa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, kumikilos ito pa north-northeast. Ayun, sa bilis na 12 km an hour. So, mukhang papunta siya rito. Kaya makikita natin napakaalanganin na pumasok pa rin ito ng ating PAR or halos dadaplis lamang. So, hindi pa rin talaga natin nire-ruled out yan. Para maliwanag lamang, kung titingnan natin yung satellite imagery, ay nararamdaman na ng mga taga-Southern Taiwan ang malawakang ulan na may dalang hangin. Itong si Danas, yan, nararamdaman na nila. Dahil yung quadrant, yung upper left quadrant ni Danas medyo mas malakas kaya medyo nararamdaman ng mga taga-Taiwan. Yan. Kung pagbabasa natin sa ating tropical cyclone track combination, ayan, ay makikita ay nakataas na sa tropical cyclone warning signal number 1 ang katimugang bahagi ng Taiwan, especially dyan sa bandang Tainan, Jiali, Tainan, Kaohsiung, hanggang dito na yan sa may bandang dulo ng Hongchun o Mudan. Yan. At least yung approximate range ng bagyo na nasa tropical cyclone wind signal number 1 nakataas na dito sa may bandang katimugan nga po ng Taiwan. Sa Pilipinas, halos hindi na masyado ramdam. Hindi na abot yung range ng anumang tropical cyclone warning signal. Kaya siguro wala nang nakataas o itinataas si Pag-asa. Depende lang kay Pag-asa kung ang Batanes Group of Island, itataas pa rin nila yan sa tropical cyclone wind signal number 1. Pero base doon sa ating actual na approximate range ng outer circulation ni Danas, hindi na masyado abot sa may bandang Batanes. Ang mas abot dito sa may bandang southwest ng Taiwan na apektado na ang buong Tainan hanggang dito sa may bandang yun nga sa Hengchun. Yan. Umaabot na yung tropical cyclone wind signal number 1 sa kanila. Yan. Yung kulay blue na yan, yung light blue na yan. Tropical cyclone wind signal number 1 yan. Yung dilaw is tropical cyclone wind signal number 2. And then ito number 3, tropical cyclone wind signal number 4 na halos mas malapit sa pinaka-center eye ng bagyo. Kasalukuyan kasing nandyan ngayon ang posisyon nitong si Danas. Ayan. So, kumikilos ito pa north-northeast pa rin at mananatili ito sa timog kanluran ng Taiwan o sa extreme northern Luzon sa may kanluran sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong maghapon. At mula rito ay titingnan natin yung mga next track niya hanggang mamayang gabi ay inaasahan na natin nandito yan sa may bandang timog kanluran ng Tainan, Taiwan o Southern Taiwan pa rin bilang nasa typhoon category na rin. Ayun, So, yun yung forecast yan ng data feed ni Pag-asa. Ito naman ang forecast data feed naman ng Joint Typhoon Weather Center. So, halos magkapareho na sila ng Joint Typhoon Weather Centers at ni Pag-asa na forecast na aabot sa typhoon category itong si dating Bising o Danas. Ayan, 8 p.m. Nandito na yan. Inaasang nandito na yung sentro niya. And then, ine-expect na siguro mga bukas na madaling araw or approximate alas 2 siguro na madaling araw or onwards, inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, bukas na yan ang Lunes. Magre-re-enter yan sa ating PAR. So, depende pa rin po yan kung nitong maghapon ay lilihis yan ng PAR or hindi.
Pero kung hindi na at tuloy-tuloy na pong ganito ang magiging forecast track niya dahil magkakatugma o halos 98% na halos magkakapareho sila ni Pag-asa at Joint Typhoon Weather Centers ang kanilang magiging track forecast na papasok ng PAR bukas ng madaling araw or bandang umaga na. Pero sa loob lamang ng ilang oras ay i-exit din ito kaagad ng PAR. Yan, siguro mga bandang gabi na hapon o bandang gabi po, 8 o'clock siguro ng gabi. O bago mag alas 8 ng gabi bukas po yan ng Lunes, e-exit din kaagad ito ng ating Philippine Area of Responsibility as BC. So halos bukas, simula bukas po o mamayang gabi, ay babaybay na nito ang buong kanluran ng Taiwan. Hanggang bukas na po yan maghapon. Babaybay nito ang buong kanluran ng Taiwan. So sa mga Pilipino natin sa Taiwan, medyo handa-handa na po tayo dahil malawakang ulan ang inaasahan ninyong mararamdaman yan dahil halos magda-direct run po sa inyo itong si Bising. Yan. Tapos inaasahang paglabas nito by July 8. So mga Martes po yan. Nandito na yan sa may bandang kanluran ng Taipei, Taiwan sa baybayin. Yan. Habang kumikilos pa rin pa east, northeast o northeastward. Na ayon sa data feed forecast ni Pag-asa ay nasa typhoon category ito. Samantalang sa Joint Typhoon Weather Centers, severe tropical storm naman ang expected na aabutin niya. Sa kanila kasi tropical storm ang tawag nila. Wala silang word na severe tropical storm. Tayo lamang ang gumagamit noon. Kaya sa kanila, tropical storm lamang. Pero sa atin, sa Pilipinas, severe tropical storm naman yan ang katumbas sa atin. Dahil nasa 111 kilometers per hour po, yung maximum sustained wind na forecast niya at bugsong 139 kilometers per hour. So malinaw naman po yan mga folks yung inaasahan natin na magiging forecast track niyan. Yan. So kay Pag-asa naman ay expected ay by July 7 nga po ay nasa typhoon category pa rin ito. So bukas po yan, Monday. Yan. So mga 8 AM umaga ay e-exit din kagad ito ng PAR. So mga bukas ng madaling araw, papasok ng PAR, pero bago naman mag-umaga or madaling araw din, o mga around 8 AM, e-exit din kagad ito ng PAR. So yun po, saglitan lang siya papasok sa loob ng ating PAR simula bukas po yan. Yun po yung expectancy niyan. Maaari pang magbago yung magiging track forecast niyan ngayong maghapon So mag-update tayo ng mag-update sa mga latest update ng forecast track nito. Ayan. Kung titingnan ninyo yung magiging buong galaw ni dating Bagyong Bising, pagka-exit niya, mukhang magre-recurve pa to, parang aatras pa siya pagdating dito sa may bandang silangan ng bandang Wenzhou, China. Tapos bigla siyang magre-recurve pa west-southwestward. Napakalikot ng galaw nitong si Bising. Papasok siya and then parang aatras uli. Ano pang epekto niyan? Kasi nga po malakas po yung jet stream dito sa itaas at medyo mataas din yung high pressure area dito sa taas. So medyo babalandra siya ng konti at kaya medyo aatras yung magiging kilos niya. So tingnan na lang naman natin sa loob ng 24 oras kung magiging ganyan na po ang magiging kilos niya pagka-exit ng PAR bukas. Yan. So malinaw yan mga folks So sa ating SpaghettiOs charts, makikita po natin dito ay ngayon araw ay aabot pa ito ng hanggang severe tropical storm. Dito nag-category 1 typhoon siya ngayong araw, base rito, 1 minute average kasi yung pinagbasihan. Yan. Then sa loob ng 2 araw ay mananatili itong severe tropical storm. So wala tayong nakikita na aabot ito sa category 2 or super typhoon category. Gaya na lamang ng mga ilang nababasa ninyo na aabot daw siya ng super typhoon. Huwag muna tayong mag-assume na yan ay aabot sa super typhoon category dahil wala tayong nakikitaan sa mga ensemble at tropical cyclone forecast o intensity forecast. Maging dito hanggang category 1 typhoon lang ang inabot niya. 1 minute average pa yan hindi pa yan 10 minute average. So kung 10 minute average ang pagbabasehan natin, severe tropical storm pa lamang ang kasalukuyang nakikitaan natin na aabutin ni Bising. Wala tayong nakikita na mas lalakas pa yan
hanggang Category 1 typhoon sa ngayon. Wala pa oh. At kung titingnan naman natin yung ibang ensemble forecast track, makikita rin yun dito ay hanggang severe tropical storm lang din na nakikitaan. Yan. Pero dito, base na rin kay Pag-asa kasi is naka-forecast na sa kanila aabot ng typhoon category. Yan. Aabot siya ng typhoon category pero hindi siya aabot ng super typhoon. So malabo. Walang nakikitaan tayo na aabot ito ng super typhoon category sa loob ng 48-hour period forecast. Wala. Hanggang typhoon lang ang inaasang aabutin niya. Yan. So yun po ang malinaw dito kasi dito is halos 118 kilometers per hour niya yung ating 10-minute average. Malinaw na malapit na siyang pumalo sa typhoon category. So baka nitong mga maya-maya lang konti siguro, mga bago magtanghali siguro o mamayang hapon, baka pumalo na rin yan sa more than 120 kilometers per hour, which is typhoon category na talaga siya mga folks. So yun po ang pinakamalinaw dyan mga folks. So mula sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin, makikita natin ang pag-enhance ng ating habagat na magdadala ng pag-ulan nga po kasama ang Metro Manila o halos buong kanluran pa rin ng Luzon area hanggang Mimaropa area. Yan o, lakas ng hatak sa trough kasabay ng ating habagat habang kumikilos pahilaga itong bagyo. Yan. And then, ang bandang Mindanao medyo safe naman, kaya lang mayroong ITCC naman ng umiiral kaya may pag-ulan. And so far, yung nakikita natin na lumalabas dito sa may bandang Northern Mariana Islands, wala na tayong nakikitaan masyado na posibleng may sumunod nga po sa dalawang bagyo na ating binabantayan. At wala naman sa mean sea level pressure naman ng ating global spectral model ay wala tayong nakikitaan na dito. Dahil nagkaroon din ng ridge of high pressure area dito sa bandang silangan o southeast ng Japan. At medyo humina po yung steering environment. So wala natin nakikitaan na posibleng sumunod. However, kung pagbabasa natin yung kanyang tropical cyclone formation probability and convergence, medyo nasa possibility of development pa rin o possible na maaaring magkaroon pa rin ng sirkulasyon dyan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon walang vorticity, so negative pa rin sa ngayon. At mula naman sa tropical cyclone strike probability ay may nakikitaan pa rin na mayroong posible nga pong sumunod. Ayan o. Diyan sa may bandang Northern Mariana Islands. So makikita natin na sa 80% yung strike probability nito sa may bandang Northern Mariana Islands within 72-hour period. So mahaba-haba pa. Baka biglang may mabuo nga po dito. Kung hindi man, yung dalang ulan yan ay magpapaabot sa buong Northern Mariana Islands. So malayo naman sa Pilipinas kung hindi ito magiging isang invest. At kung maging invest man ito, ay manggagaling ito sa Northern Mariana Islands. Ayan. Kung titingnan natin sa T96 hours, since yung dalawang bagyong ito na kasalukuyan nating binabantayan ay hindi na masyado naka-apekto sa bansa yung pinaka-strike probability niya. So halos hindi naramdam sa bahagi ng Luzon. Yan o. So mukhang merong isang bagong low pressure area siguro. Kung hindi man trough, kumikilos ito pahilagang kanluran din, oh. Yan. Ito kasi si Siman, dating 04, at ito naman si Bizing. So, ano tong pangatlo? So, tingnan po natin yan mga folks, dahil hanggang ngayon, ay hindi pa naman siya nagpaparamdam o wala pa tayong masyado nakikitaan sa pinaka-actual monitoring at satellite imagery. So, tingnan natin within 72 to 96 hour period. Pero malinaw lamang dito na hindi na masyado apektado ang bansa sa pinaka-outer strike probability ng bagyong CBC. Mula naman sa ating computer models o simulation mula kay GFS, ayan, habang pumapalayo itong si dating bagyong Bising ay magpapatuloy pa rin ang pag-ulan sa may bandang kanluran ng Luzon. Bunsod naman ang umiiral na habagat natin na nahahatak. And then may nakikitaan nga po sa may bandang Northern Mariana Islands by July 9 nga po o 8 medyo mayroong low pressure area dito sa may bandang Northern Mariana Islands na may mabubuo. By July 8 to 9 po yung nakikitaan natin forecast nito ayon kay GFS. Kay NAVGEM naman, wala siyang nakikitaan dito sa Northern Mariana Islands. Wala oh. After na dumaan itong si Bising, hanggang July 8 wala po tayong nakikitaan o walang nakikitaan si NAVGEM.
KCMWF, ganun din, wala rin masyado nakikitaan. So, very insignificant yung forecast. Nagkakaroon lang siya ng low pressure trough dito bago mag-9, yan, o AGIS, yan o, nagkakaroon ng low pressure, nagkakaroon ng 1,004 hectopascals. Pero, parang nawawala din agad. So, very insignificant o disorganized pa yung forecast na ito. So, abang-abangan na lamang natin kung tataas yung convergence dito. Sa ngayon, medyo alanganin pa o at least possibly or medyo favorable na medyo disorganized. Yun lamang ang nakikitaan natin dito. So, mga pag-ulan lang siguro ang iiral dyan. Pero yung possible na maging invest, hindi pa natin masabi sa ngayon. Yan. So, yun lamang pinaka-analysis natin na wala namang susunod na anumang bagyo o low pressure area hanggang this coming weekdays. Hanggang sa susunod na 5 araw. So far, wala naman tayong namamataan. Pero tingnan pa rin natin yung nakikitang possible na may low pressure area na mabubuo sa may bandang Northern Mariana Islands simula bukas hanggang Miyerkules. Yan. Between kasi ng Tuesday o Wednesday, this coming week, lilitaw daw itong bagong invest sa may bandang Northern Mariana Islands. So sa ngayon, ay hindi pa natin masyado tututukan. Samantala sa ulat lindol, wala naman tayong nakikitaan na medyo may mga malakas-lakas sa pagyanig, bagamat noisy ang aking seismograph ngayon. Well, dahil may presensya tayo ng low pressure area o yung bagyo na si dating bagyong Bising pa rin. Actually, severe tropical storm na nga po siya. At makikita natin dito is wala namang na-detect. So silipin agad natin sa data feed ni Feebox mula kaninang madaling araw. Mukhang merong isang magnitude 4 plus na na-detect. Kani-kanina lamang, bandang Sarangani na naman, Davao Occidental. Eksakto, 8:52 AM po ito naganap na may epicentral depth of 76 km ang lalim. So, magnitude 4.2 po ito sa may karagatan pa rin ng Sarangani, Davao Occidental. Yan. So, medyo naramdaman siguro ng mga taga Sarangani ang paghihinig. After yan, wala naman, pero marami rin na kaagad ang mga bagong dating na mga paghihinig. Yan, medyo marami-rami na rin yung mga magnitude 2 to at least magnitude 3 na pagyanig. At tingnan naman natin sa ating historical earthquake data kung nakailang total earthquakes na tayo since medyo dumadami-dami na naman ang nadadagdagan. For the month of July 2025, nasa total of 168 total earthquakes na tayo. 163 dito is magnitude 2.0 pataas. 5 sa magnitude 4.0 and so far wala naman tayong na-record pa na magnitude 5 sa ngayon. At lilima pa lamang yung magnitude 4.0. So kukunti pa lamang sa 168 ang total earthquakes. Pero kung mapapansin natin dito, marami namin nakaagad sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao. So medyo masanigin pa rin ang katimugang bahagi ng ating bansa. So mag-iingat pa rin tayo mga folks, lalo na dito sa may bandang General Santos at bandang Surigao region o Eastern Mindanao, na may mga sunod-sunod pa rin na mga hihina at katamtamang pagyanig. Sa bandang Luzon naman, at least may mga 23 na kaagad ang na-register dito sa malapit sa Batangas at Mindoro at 19 naman sa may bandang Ilocos region. So, yun lamang pinaka-latest na lindol natin ngayong araw at since kukunti pa lamang pero maging alisto pa rin tayo sa mga di inaasahang paglilindol. At tarito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, July 6, 2025.
At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, July 6, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto yung malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating mga report. Yan. At visit na lamang din sa ating website sa gustong malaman ang pinaka-dynamic events mula sa aking reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.